Pwede bang sagutin na rin muna niya sa kung maaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa speaker para ma-agenda ng speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang dalawa. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yon, sa loob ng ilang araw magawa yon. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Sino ka, siya o sila para magsabing wala na? Thank you. Jelly Mendez from DWIZ. Sir, nagbigay na po ng pahayag si SP Escudero na pwede nang simulan yung articles of impeachment. Any update po sa prosecution team po? And inutos na rin ni SP Escudero sa kanyang mga kasamahan na reviewin itong rules of evidence and rules of procedures. Your side about this po? Well, ngayon ko lang po narinig yan, pero it's a welcome development on the part sa amin. So, sa amin naman po, mas maaga tong masimulan, mas maganda po para po sa amin. No more follow-up questions? Okay. We will entertain a phone-in question from Marian Enriquez of TV5. From Senate President Chis Escudero. Well, para kay Congressman Chuato at Congressman Defensor, sagutin muna nila yung simpleng katanungan. Mahigit 2 buwan nilang inupuan ang mga impeachment complaints, wala silang ginawa. Yung ultimo Secretary General nila ni hindi pinoward sa Speaker na magkatabi lamang halos ng kwarto na mahigit 2 buwan din. Siguro paliwanag muna nila yon bago nila kami madaliin umaksyon sa loob ng ilang oras at ilang araw lamang dahil dumating sila sa Senado mag-aalas 5 na ata. Well, unang-una po, nung final po ang unang impeachment complaint, kung makikita po natin, ang laman po nito is 23 articles. So, syempre, yung pangalawa at saka yung pangatlo naman po, napakaiksi na impeachment complaint. Ngayon, syempre po kami, ang Kongreso po, marami po sa mga kasama natin sa Kongreso na medyo hesitant doon sa unang impeachment complaint dahil sa dami po ng articles. Kung ito po ibabagsak po namin sa Committee on Justice at ito po ay tatalakayin sa Committee on Justice, makatapos na po ang 19th Congress. Hindi pa rin po tapos ang hearing dito sa haba po at sa dami. Now, kung yung dalawa naman po ang ating isasampa, yung pangalawa at yung pangatlo, sa iksi naman po nito, baka mamaya po kulang at hindi po supisyente. So what we did po, mga kasama po natin, ito po'y pinag-aralan na maigi kung anong option ang gagawin. Kasi dalawa po ang option dyan. Yung unang-una, committee proceedings, yung nga po, yung ibabagsak sa Committee on Justice. Yung pangalawa naman po, by 2/3 votes, ito po yung tinatawag natin na House Action. At yung House Action nga po, yung aming naging option. Now, going back, syempre kailangan po, kung magpa-file ka ng impeachment complaint, sisiguraduhin mo na ito po ay solido at talagang matitindi po yung mga grounds nito. Kaya po, ito pong fourth impeachment complaint, ito po yung pinag-aralan, ito po yung pinagsama-sama ng mga complaint, mga articles na sa paniniwala po namin ay sapat para po makakuha po ng pabor na ruling galing po sa impeachment court. Hindi dahil wala kayong naririnig o walang formal na nangyayari sa Kongreso, no, formal na proseso, na nangyayari sa lower house, ay masasabing inupuan na ng mga congressmen yung mga naunang impeachment complaint. Kung titignan po ninyo, marami pong mga congressman, katulad nung sinabi ni, I think I remember the SecGen saying once na may mga congressman na bumababa dun sa Office of the Secretary General para kubuhan ng kopya ng ating impeachment. Sa totoo lang ho, mula nung first na impeachment ay nagkaroon na rin ng informal na pag-uusap ang mga congressman. Kasi alam naman namin na hindi ho namin pwedeng ipagwalang bahala lang. We have, at a certain point, we knew we had to perform our constitutional duty of acting on the impeachment. So, hinanda ho namin individually, eventually yung paisa-isa namin, pa konti-konting grupo na usapin, ay nagkaroon na ho ng traction until we realized that this was the way to go, yung House Action, katulad nung
na dinescribe po ni Chairman Chua. So hindi ho ibig sabihin na walang narinig sa media o walang nakikitang gumagalaw externally, pinabayaan ho impeachment. I don't think that's a fair description, to say the least. In fact, kung nag-decide pa kami na dumaan sa Justice Committee, ang nangyari ho, mas humaba ho ang proseso. Kasi mas matagal po na usapin yon, yung determination ng form of substance. So, mas minabuti namin na magkaroon ng pang-apat na complaint building on the strengths of the first 3 impeachment complaints. At sa tingin ho namin, at base rin sa legal advice na nakukuha ng ating mga congressmen, pinagsama mga legal teams na bumalangkas ng 4th impeachment, ito po ay isang matibay na kaso na hinain po sa Senado. Before Linesca, let us recognize Big Sumintak from Net25. Chairman Chua, clarification lang kasi doon sa paniniwala po ninyo na yung impeachment trial kay Vice President kung magpupurso by resumption on June 2 at tatawid siya ng 20th Congress. May we know, legal pa ba yung article of impeachment? Dahil yung article of impeachment ay binuo ng 19th Congress. The House of Representatives is not a continuing body unlike sa Senate na continuing body siya. So, valid pa rin po ba yung article of impeachment na tumawid ng 20th Congress? Opo, kaya nga po ito po tinapos namin at i-final dahil ito po ang bola po nasa Senate na at yung Senate po pwede na po nilang i-hear ito base po doon sa articles of impeachment na aming final. Alam po ninyo sa Amerika po, nangyayari po yan, nakakaapat na rin po yata kung saan sa ibang Congress pinail yung impeachment, sa next Congress doon tinry yung impeachment. So ito po hindi naman bago. Nangyari na rin po ito sa Amerika. Dadagdag ko lang, yun yung nangyari kay Bill Clinton. Si Bill Clinton po, dating Pangulo ng Estados Unidos, ay na-impeach nung 105th Congress. Tapos ang trial niyo po nangyari nung 106th Congress, Senado ng 106th Congress. So, katulad ng sinabi ni Chairman Chua, the Constitution actually makes a distinction between the legislative and non-legislative functions of Congress. At ito pong ating impeachment power ay kasama po to sa non-legislative. At ang aming school of thought po is ang non-legislative functions ay hindi po bound ng mga tinatawag nating temporal iterations ng Kongreso. Ito po yung 1st, 2nd to 18, 19 Congress. Klaro po yung konstitusyon. The House has the exclusive right to impeach. The Senate has the sole power to try and hear cases of impeachment. So, ngayon na nasa Senado na po ang articles of impeachment, yung pa incumbent na on the Senate to try and decide on the case. Thank you, Vic. Linesca Panti from GMA Online. Sir, habol lang. Since you are looking at asking for subpoena dun sa bank records, would you say na what happened during the Corona trial is, kumbaga, is that the Senate should be inclined to grant that subpoena given what happened during the Corona trial kasi nasubpoena yung AMLAC records, I believe, during the trial. So sa tingin niyo po ba grounded yung inyong request for the financial for the bank records given yung That is the call of the Senate, of the Senate President. Sa amin naman po, gagawin lang namin yung mga sa tingin namin ay tama based on legal at ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment maski naman po sa mga regular court kasi ang impeachment po ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law.
Thank you, Linesca. Willie Delgado from Radyo 630. You're recognized. Susugan ko lang ho yung naging tanong ni Vic at sabi niyo nga, Attorney Joel, may kanya-kanyang interpretasyon ng mga abogado. May komento si Attorney Macalintal na kung hindi matatapos ngayong 19th Congress at tatawi ang 20th Congress yung impeachment, para magiging back to square one. Paano pong paliwanag doon? Well, kagaya nga po ng binanggit namin kanina, iba-iba po talaga ng interpretation ng mga abogado. So, basta't sa amin po, ang paniniwala po namin, this is, the Senate is a continuing body, at ito po ay magtutuloy-tuloy. I think sa based sa naunang mga interview ng Senate President, no, I think has insisted on this, that the Senate is a continuing body and that the non-legislative functions of Congress are not limited by the end of the 19th Congress, moving towards the 20th Congress. So, Attorney Macalintal is free to express his opinion, but I think the growing consensus is that the trial can continue up to the 20th Congress. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Maribel Malapo, inuuna pa nilang gastusan ng impeachment case sa Filipino na maraming nagugutom, sariling interest lang nila ang mahalaga sa kanila. Pahayag naman ni Manuelito Tabagan, ang imbestigahan nyo ay yung nawawalang pera ng bayan, kung kaninong bulsa napunta, puro lang kayo paninira sa mga Duterte para matakpan ang pagnanakaw ninyo. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Carmelite Wakitsuki, gigil na gigil kayo na ma-impeach si VP Sara kasi sagabal siya sa mga plano ninyo. Makukulong din kayo balang araw. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.